Okay, magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na to, hindi naman tayo magdadagat ngayon. May pupuntahan tayong campsite. Mula dito sa Lucena, almost 45 kilometers, halos isang oras din. Madali lang naman yung puntahan kasi ang dadaanan natin puro bypass road na. Kaya mapapabilis lang din tayo. Time check, 3:30 ng hapon. Makakarating kami doon siguro mga by 4. Ganda ng panahon ngayon, no? Ganito pala yung mga magandang oras magmotor. Hindi na masyadong mainit, hindi na masakit sa balat, tsaka mahangin. Yung pupuntahan namin ngayon, mga napuntahan na rin namin dati yun. Kabalikan lang namin kasi dati medyo mabilis lang kami nung pumunta kami doon, hindi kami nakapag-overnight doon sa campsite. Kaya ngayon babalikan namin para makapag-stay overnight, para ma-experience din namin kung ano ba yung feeling na mag-camping or mag-stay doon overnight. Last year lang kasi kami nung first time namin marating yun, kaya naisipan namin na balikan ngayon para magawa ng full vlog. Okay, andito na tayo sa Lucena City na ito. Okay din naman ang kalsada dito pagdating ng Lucena hanggang Sariaya, Candelaria, Chaong. May mga ilang lubak man, hindi naman ganun kalala. Alright, liligo na tayo. Ito na yung papuntang Ecotourism Road. Dito na yung mga daan papuntang San Juan, Batangas. Wow, ang ganda naman ni Banahaw. Ang ganda, oh. Wow. Nice. Mamaya, ang dami pa diyang view na mas maganda nakita ang Banahaw. Walang nakita ulit si Banahaw na ganun kaganda. Okay, dito tayo dadaan pero liliko tayo sa bypass road ng Sariaya. Kasi itong Ecotourism Road, dito dumadaan lahat ng mga bus, trucks, lahat ng malalaki kasi parang mahuna na yung isang tulay dun sa part ng Sariaya, Quezon. Dun sa may pagkalampas ng bypass. Kaya dito lahat muna pinapadaan. Ito yung bypass ng Sariaya, Quezon. Maganda na rin ang daan dito kasi nilagyan na nila ng asfalto yun. Pero may mga ibang part pa na hindi pa naayos. Grabe si Banahaw, oh. Ang ganda mo naman. Madami pa rin naman talaga magagandang kalsada dito sa Quezon. Kasi nagpo-focus lang yung mga basher na yung mga ilang kalsada, ilang bayan na talagang may malalang sitwasyon yung kalsada nila. Pero hindi nila napapansin yung mga ganito tulad nito, mga ganitong daan. Maganda na rin talagang daanan. Kaya masasabi ko rin na masarap din talaga mag-ride sa ibang part ng Quezon. Yung paglabas natin dito, yung pinakandulo nito, yung palabas na malapit sa may bayan ng Sariaya, meron dong napakagandang view na makikita mo Mount Banahaw. Parang bigla ka na lang bubulagay ni Banahaw pagligo mo dun sa likuan na yun. Ito na yung sinasabi ko, guys, na pagkaligo natin dito, bubulagayin ka ni Banahaw ng napakagandang view niya. Ito na yan. Ready na kayo? Woo! Ganda! Ang ganda! Ilang buwan din yung lumipas bago ko ulit makita ng ganito ko ganda yung Banahaw. Ang ganda ng clearing mo. Panalo. And mula dito 28 kilometers na lang. Halos 42 minutes. Malapit na to. Kasi yung next na natin dadaanan, bypass road naman ng Candelaria. Kaya mabilis lang din. Kakaliwa na tayo papunta ng Candelaria bypass road. Dito tayo dadaan sa bypass. Maglalabasan ng mga estudyante. So, kakaliwa na tayo dito para paglabas natin, malapit na tayo sa Chaong. Tsaka okay din naman ang kalsada dito, maganda ang daan. Plus maganda ang view. Ganda na ng view dito. Magkalapit si Banahaw, tsaka si Mount San Cristobal. Okay, nandito na kami sa labasan ng bypass road ng Candelaria. Dito na tayo kakaliwa, pamunta ng Chaong.
And mula dito 13 kilometers, almost 22 minutes papunta dun sa spot na pupuntahan natin. So let's go. Pero mamaya pagpasok natin dun sa may bayan ng papasok ng Chao, hindi naman na ganun ka-traffic ulit. Kakaliwa na tayo. Dito yung daan nun papunta sa San Antonio. Pagkaliwa natin dito, ito na yung daan papuntang Padre Garcia, Lipa, Batangas. 3.8 kilometers na lang. Ito na rin yung daan papunta sa bayan ng San Antonio. Nasa dulong part na rin ng Quezon. Next time, hanap tayo ng magandang spot dyan. And kung may taga San Antonio na nakapanood nitong episode na to, comment nyo naman kung saan may magandang spot na pwedeng puntahan dyan. Ito na yun. Dito na tayo liliko. Ayusan 1, 2, San Pedro, Aquino, Tamisian, Bukal, Chaong. Pero bago natin puntahan yung campsite, balikan lang namin yung lake dito. Kasi maganda dun talagang tumambay paghapon. Papakita lang ulit namin sa inyo para makita nyo dito sa episode na to. Kasi ang dami din dun nga tumatambay pagsapit ng hapon. Kasi sobrang nakaka-relax din yung view dun. Yan, malapit na dito. Grabe, ang ganda rin talaga ng lugar na to. Kaya hindi rin kami nagsasawang puntahan to kasi ganda nga ng view. Tapos masarap ang tambayan tulad ngayon, hapon na. Pagdating dito sa dulo, ito na yung napakagandang Ticob Lake ng Chaong. Okay. Ito na yung pinakang lake. Ganda ni Banahaw, oh. Solid. Isang taon na rin yung lumipas nung last kami nakapunta dito. Ayusan 2, Chaong, Quezon. Di ba malapit lang din sa dun sa lake. Basta lang, sundan nyo lang yung mga kalsada na sementado. Doon na yung daan. Okay, pataas na, unti-unti na. Nakakatuwa dito kasi kahit medyo liblib na, kalsada pa din. Medyo matarik lang din to pero kaya naman. Oh, taas, oh. Kaya dapat pag pupunta kayo dito, magtanong din kayo sa mga lokal kasi alam naman na nila yung lugar na yun. Oh, may signage naman sila dito. Basta pag nakita nyo to, Mountain View Campsite, dito na yun. Ayan, ganito yung daan dito. May konting rough road papasok. Dito nga yung may nakasalubong kami na sedan na umaahon dito. Kaya sabi ko, kaya naman pala. Yan, oh. Ganda na ng view dito, oh. Taas na namin, no. Taas ang lamig na dito. Kaya matutuwa ka rin talaga dito sa lugar na to. Yan, may rough road. Pero kayang-kaya. Basta't sama-sama. Tsaka budget campsite din talaga itong lugar na to. Ito na yung campsite. Di ba? Ang taas. Oh, ayan, oh, Mountain View. Entrance fee, 15 pesos. Overnight, 100. Saan ka pa? Budget meal. Oh, dito kayang ipasok ang sasakyan, eh. Oh. Motor nga namin kayang-kaya, oh.
Tapos ganito na yung view. Wow, panalo. Paakyat na tayo dito sa mismong campsite. Yan, pwede na kayo mag-park dito. Pero kami, papasok namin yung motor namin dito sa malapit. Ganda na dito, oh. Laki na rin ang pinagbago nitong lugar na to. Ganda na ng view, oh. Okay, nandito na tayo. Ito yung spot na pinestohan namin. O, dito lang kami magpa-park. Banahaw. Tsaka si Mount Cristobal. Nandito na kami. Hindi kami ngayon magka-camp. Hindi kami mag-tent. Kasi merong namang room dito na pwedeng rentahan. Kaya dito na lang kami sa room nila. Check namin kung ano itsura ng room dito. Ito na yung room. Wow. Ganda. Ganda, oh. Solid. Tapos paglabas mo, ito na, oh. Wow. Diba? Ganda ng view dito. Ano? Ganda. Lamig. Saka ang lamig. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Time check, 5:50. Mag-aalas 6 na. Panalo. Alam mo yung ang ganda ng design ng tinutuloyan namin kasi mukha siyang ano, mga sinaunang kubo ganun na nasa bundok. Ayun, no? Ang cute. Tapos dito may isa pa rin ganitong A-house na room. Tapos yun yung CR nila. Tapos dun lang ako nakapark ng motor ko. Hindi ko na iniakyat kasi wala nang ibang dadaan. Sulit pa din talagang balikan yung mga ganitong lugar. Kasi bukod sa ang ganda, sobrang tahimik, mahangin. Tapos agandahan dito, maganda mag-overnight kasi may kuryente. Ayan, may mga ilaw na dito. Saka may tubig. Oh, di ba? So, goods na goods pag malakas ang tubig. Ito, may billiard hall sila dito. Pwede kayo maglaro ng billiard. Saka malakas din talaga signal. Hindi na po nawawala ng kuryente dito. Ah, hindi na. Dati kasi napunta namin parang nung hapon nawalan po. Ay kasi nakisabit pa lang kami noon. Ah, oo. Ay ito sarili na dito na kinukuha. Ah, oo po. Sarili sa meral ko lang talaga ng lugar. Kaya hindi na po nawawala. Saka yung karamihan naman, mga ano, yung solar. Opo. Tingnan nyo, may mga ilaw na sila dito. Ayun, kung natatanaw nyo yung mga ilaw doon, meron na sila. Ayan. Sabi ko na tama yung hinala kung pumunta kami ngayon kasi pag ganito talagang mainit paghapon. Nagpapakita ng ganyan kagandang Banahaw.
Hindi talaga ako nabibigo pag mga ganito. Solid. So, alam niyo na, pag naghahanap kayo ng mga tahimik na spot, campsite, punta kayo dito. Promise, hindi kayo mabibigo. Panalo dito. Baon kayo ng jacket kasi hapon pa lang ngayon, paggabi pa lang, pero sobrang lamig na. Kasi nasa taas na nga ito, kasi bundok na ito. So, malamig na talaga yung simoy ng hangin. What more mamaya, 'di ba? Explore ko lang tong lugar, chill lang. So, siguro bukas na kami akit dun sa taas para makita nyo. Kasi ang ganda rin ng view dun. Pero feeling ko mas maganda dun pag yung sumisikat yung araw. So, let's go! Maliwanag pa rin dito kasi may mga ilaw dito sa campsite. Ito yung room namin. Ganda oh, aesthetic. Ready na mag-work. May dalawang kama. Saan kagandahan dito? May electric fan pa eh, sobrang lamig na dito. Ayan, may dalawang fan. Hindi mo kakalaing nasa Quezon ka pa. Sa ganda ng lugar. Tsaka nasa mataas ka na nga talaga. Diba? 7 PM na ng gabi. Ganito kaliwanag dito sa campsite. Lamig na. Tatambay muna kami dito sa may kubo. Ang ganda kasi ng tambayin dito. Favorite naming spot to. Tara. May mga tinda pa rin. Ganun pa rin be. Utang ka muna, bukas mo babayaran. Ganun pa rin. Meron ditong tindahan. Pwede kayong bumili. May mga tinda pa rin si nanay. Kasi dati naming vlog dito. Nagluluto si nanay ng pansit canton dun sa dito. Tapos, yun yung view, yung likod. Kaya ang ganda. Utang muna. Oo. Bukas na lang po. Yung, ayan. Naku. Hindi po kayo nakauwi pa doon. Hindi pa. Tagal na ano. Dito lang po kayo. Ganda naman dito ano. Kahit ako ay. May signal naman. May signal. Madaling mag video call. Si nanay kasi taga Lucena pa. Ay, oo nga. Sa Dalahican. Doon pa siya nakatira. Eh, ngayon madali na kasi may video call naman. Nakakatawag. May internet naman dito. Malakas ang data. Tapos hindi rin maiinip kasi may Cat-B. Nakakapanood ng TV. Kaya kahit ako, hindi rin ako maiinip pag nandito eh. Tapos kaharap mo pa si Banahaw. Panalo. So, lilipat kami ng room. Pag napapunta kayo dito, tapos mga nagwo-work kayo, kailangan nyo ng malakas na internet. Dito sa part na to, 5G. Mabilis. Kaya mag-YouTube. Tapos iniwan lang namin dito sa may labas yung wifi namin. Kasi dito malakas yung signal. Dun sa may area na yun, sa pwesto namin kanina, mahina. Wala nasasagap na signal. Eh dito 5G. Ayan. Nakatago lang sa dyan. Tsaka sobrang lamig sa labas pero pagpasok mo dito,
Medyo Ano kasi, tinakluban ng mga andito yung mga extra bed. mga extra beddings ng ibang room. Kahit pa paano dito medyo mainit ng konti. Ganito pa akong jacket upang Kahit lumamig mamayang madaling araw, hindi naman ganun kalamig kasi cover tong room. Tapos ito na yung view namin, no? So, good morning everyone. Time check, 6:27 AM. Sobrang sarap ng tulog ko. Umulan pala kagabi. Hindi ko na naramdaman. Si babe kasi ang gising magdamag. Tapos kanina mga bago mag-6 nagising ako. Sabi ko parang kailangan i-check ko na yung labas. Paglabas ko ganito kaganda. Ayan. Medyo maliwanag na nga lang pero ang ganda pa din. Hindi masyadong hindi kita si Banahaw pero itong si Mount Cristobal. Grabe ang ganda. Ang sarap lang gumising sa umaga pag ganito yung makikita mong view. Sobrang panalo, sobrang worth it. Ang sarap sa pakiramdam pag yung mga napupuntahan namin ganitong lugar. Makikita mo yung view ng bundok na yan. Iba yung dating sa akin pag nakikita ko yung bundok na yan. Promise. So mag-aalmusal muna kami kasi si 6:30 na. And magkakape. Masarap magkape pag mga nasa ganitong lugar. So let's go! Pinuha ko lang yung tasa. Tapos tinapay para masarap ang almusal. Tama pala yung view ko sa pag-work ko. Masarap dito mag-almusal kasi ang ganda ng view. Tapos dati na nagpaluto nga kami ng pansit dito kay nanay. wala pala siyang kalam-alam na binibidyo ko siya. Kasi matutuwa ka talaga. Nagluluto tapos ang ganda ng view. Kaya nakakatuwa. Tsaka minsan lang kami kumain ng pansit canton. Kaya pag kumain kami, sobrang sarap. May mga lugar pala talagang ano. Masarap kumain ng pansit canton. Hindi sa bahay. Sa mga ganito. Huwag kayong kakain ng pansit canton pag nasa bahay kayo. Dito nyo kainin. Mas sumasarap. Buti na lang doon sa kwarto namin. Dito. Hindi ganun kalamig, hindi rin ganun kainit. Sakto lang. Masarap lang matulog pag ganung panahon. Tsaka din, malambot din yung kama. Comfortable. Kaya nga para lambot ng kama para sa cabs. Mandawi po baga naman. Ano hindi lalambot.
Tsaka dito sa spot na to, dito sa part na to, dito malakas yung signal. Kaya lumipat kami dito. Pero yung pwestuhan namin, kung wala naman kayong mga trabaho na gusto nyo lang na mag-relax talaga dito, pwede kayo dun kasi maganda rin yung room talaga dun. May signal siya pang phone, pero Oo, pang phone lang. Pero pag kailangan nyo ng mabilis like 5G, dito sa part na to mabilis. Kalamansi. Eh, Ito ang kalamansi. Ito. wow. Thank you po. Thank you po. Masarap to. Ito ang almusal. Thank you po, Lord. Sa simpleng pagkain pero sa napakagandang tanawin na nasa harapan namin. Let's eat. Kain po. Kain po. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Tatry namin umakyat dun sa taas gamit ang motor. Kasi kanina may nakita ako na umakyat gamit motor. So try natin kung kaya natin yung motor namin na makaakyat din sa may pinakang tuktok. Pero kung saan lang abutin, tatry lang natin. Yeah. Wow. Ganda na ng view dito. Ha? Gusto niya daw maglakad eh. Ayaw sumakay. Di, walang problema. Ikaw naman mapapagod. Pwede ka na dito dumaan. May daan po ba dito? Ano? Or dito na lang tayo? Dito. Hindi ko na iaakyat, dito na lang. Kasi yan naman yung tuktok. So naglalakad na kami paakyat dun sa taas. Iniwan ko na lang dun yung motor ko. Lapit lang naman yung lalakarin. Konting ahon lang. Doon pa tayo. Doon sa may taas. Saan? Doon. Mababa pa to. Ay? Oo. Meron pa daw doon sa may taas. Hanggang uulan. Nakakagandahan dito. Hanggang dito sa bundok may gripo. Wait, mahirap pala. Taas pa pala. Doon lang tayo. Napalaban na hiking. Ayan ah. Pero ang sarap dito. Ang ganda kasi ng view sa taas. Kahit hanggang dito na lang tayo. Palipadan ko na lang ng drone. Nakakapagod. Ganda. Ayan o. Solid. Dito tayo, babe.
Dahan-dahan na. Buti hindi pa mahangin. Kaya nga, tara na. Dito nanggagaling yung source ng water. Dito sa campsite. Ayun o. Kaya never nawawalan dito ng tubig. Kahit nasa mataas na lugar, may ano pa din, may gripo nilagyan nila. Tapos tingnan nyo kung gaano kaganda ang view dito. Wow. Whew. Nakakapagod pero sobrang ganda. Ayun o. Nabigla siya. Kala ko madali lang naman. May gamit. Malakas. Dala ko yung trabaho ko. Malakas sa signal. Wow, 5G. Goods na dito. Ganda ng view. For the night, stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere.